Samantala, pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ating pag-usapan kasama ang ating kaibigan si Attorney Jose S. Villarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney Jose, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Yusek Aboy, no, belated happy birthday, and magandang tanghali kay Sir Audrey at kay Asek Weng. Hindi ka nagpunta. Pero anyways, sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ano po ang mga tema at mensahe nito para sa mga Pilipino? Yes, Yusek Aboy, no? In fact, ika-10 taon ng National Privacy Commission na buo to noong 2016. So medyo mahalaga tong Privacy Awareness Week na gaganapin this last week of May na naayon sa Presidential Proclamation number 527. So yung tema po natin this year is tinatawag nating anamnesis or looking back and moving forward. Tapos yung sub-theme natin is yung digital bayanihan, nurturing privacy consciousness in the age of AI. Ang inspirasyon po natin dito is yung Filipino value of collective action and paano po ba tayo magre-respond sa challenges na dala-dala ng AI and yung mga bagong teknolohiya. Well, Attorney Joe, sa pagdiriwang na ito, ano-ano po yung mga mahalagang talakayan at activities yung hinanda ng NPC na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng data privacy awareness? Sir Audrey, no, apart from yung gaganapin mismo ng May 27 and 28, which is yung PAW Awards namin at saka yung conference, leading up to this day, talagang meron na kaming iba't ibang activities, meron kaming mga online advocacy posts patungkol sa online lending, patungkol sa paggamit ng AI, at iba pang mga aktibidades sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila na nakikipag-partner kami sa iba't ibang government agencies at mga eskwelahan, no. Doon naman po sa mismong conference natin, pag-uusapan natin yung AI. Ibig sabihin, paano ba ginagamit ang personal na datos sa AI? At sasagutin din natin yung mga tanong na what if the use of AI goes wrong? Paano po natin ito itatama? At isa pong mahalagang conversation din ay yung AI patungkol sa mga bata, no. Paano po ba tayo magde-design ng isang safe digital space para po sa mga bata? At syempre, tatalakayan din po natin kung ano po ba yung susunod na mga hakbang ng bansa patungkol sa AI. So lahat po ito will happen on May 28. But apart from that, Sir Audrey, no, tuloy-tuloy naman yung aming educational campaigns all throughout the month of May at pati naman sa mga susunod na buwan at mga nakaraang buwan din. So attorney, no, sa panahon ngayon ng digital transactions sa social media, dahil karamihan sa atin puro digital transaction na, gaano po kaseryoso yung banta sa personal data at online privacy ng mga mamamayan? Ano yung karaniwang paglabag sa data privacy na nakikita po ninyo sa panahon ngayon? Naku, Asik Weng, very important question yan, no? Talagang sa lahat po ng ginagawa natin on a day-to-day basis, meron na tayong iniiwang digital footprint, no? Kaya kinakailangan talaga na mas naging mail, mas naging komplikado na po yung sitwasyon natin dahil meron na nga tayong mga online phishing, yung mga paggamit ng fake website, social engineering, at of course yung mga paggamit ng mga masasamang loob or yung cyber criminals ng AI. Kaya po lagi nating pinauulit-ulit sa ating publiko na think before you click and think before you share, no, dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay dapat mapagkatiwalaan. Sa inyong tanong naman po kung ano po ba yung mga kasong naming hinaharap o mga reklamo, nandyan po yung unauthorized na pagproseso ng personal na datos. Ibig sabihin po yung isang kumpanya o yung isang tao, wala po siyang basihan para i-share, i-disclose, i-copy o gamitin yung personal na datos ng isang tao. Nandyan rin po yung violation ng mga kumpanya patungkol sa data privacy rights. Lalong-lalo na po sa mga CCTV, no, dahil nakikita na po natin yung pagtaas ng numero ng mga request for access. Ibig sabihin, Asek Weng, bilang isang data subject, meron kang karapatan hingiin yung kopya ng iyong datos, maging ito ay CCTV or yung mga dokumento. No? Ngayon, kapag hindi po nakasagot ang ating mga kumpanya, may karampatan po itong parusa, no, o fine. Bukod doon, yung pag-share ng mga impormasyon ng isang tao online kahit naman wala kang basihan. In fact,
yung pag-share ng video na hindi naka-blur yung isang tao at wala tayong basihan para gawin yun, maaari pong maging violation ng data privacy. At talaga pong marami na pong kasong natatanggap yung NPC patungkol po sa mga ganito. Dahil nadaan po natin yung pagproseso po ng mga datos ng tao, kailangan meron po yung basihan. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo mag-share, basta-basta lang tayong magpo-post. Even po kahit sa public nakuha yung video o yung photo or yung dokumento ng isang tao, no? No, DPC Jose, no, tama yung sinasabi mo, no. Parati natin nakakalungkot man, we advocate na zero trust muna tayo sa anything, everything internet, no. So, the question is, Correct. paano naman po hinihikayat ng NPC mga kumpanya, paaralan at mga ahensya ng pamahalaan para paigtingin yung proteksyon ng mga personal na information natin sa mga tao at paano papapalakasin ang privacy culture sa kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho? Yusek Aboy, sa unang tanong mo, no, patuloy naman yung NPC sa pagbibigay ng guidelines, trainings, advisories sa ating mga PIC, no, yung personal information controllers or kumpanya, kung paano ba nila mapoprotektahan yung personal na datos ng mga tao. Of course, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng mga malinaw at madaling intindihin na privacy policy at gumamit ng mga security measures, at kinakailangan po na i-educate nila yung mga employees nila sa tamang paghawak ng datos, maging from your employee na humaharap sa tao hanggang doon sa gumagawa ng desisyon patungkol sa mga impormasyon na hihingin. At syempre, Yusek Aboy, no, patuloy rin po kami sa pagdesisyon ng mga kaso, at in fact may mga cases na po kami na nag-i-impose ng fine o nire-recommend for prosecution, dahil syempre po para po makita ng tao na seryoso po tayo sa pag-i-enforce ng Data Privacy Act, no? Kasi yung DPA po may kalakip na kulong yon o at fine. At syempre, bukas naman po yung NPC kung may mga katanungan po ang ating mga personal information controllers. Very open naman po yung NPC, no, at masasabi po yan ng ating mga mamamayan. Ngayon, sa paano pa iigtigin yung privacy culture sa bahay at tahanan. Alam mo po, nagsisimula po yan sa knowing your right, no? Ibig sabihin, dapat ini-educate natin yung sarili natin patungkol sa data privacy, no? Kasi talagang ang target po ng mga manloloko usually yung mga matatanda or yung mga bata. Kaya nga po inihingkayat namin yung bawat tao na sana po magpunta po tayo sa aming mga social media para makita po natin doon yung mga aming promotional or advocacy videos, dahil mas madali pong maintindihan doon ang data privacy. Iniingkayat din po namin yung mga eskwelahan na makipag-partner po sa amin para sa aming kabataang digital na program, para naman po ma-explain namin sa mga tao at sa mga kabataan ano po ba yung data privacy at yung kahalagahan nito. Of course, hindi po natatapos yung aming efforts to partner with different organizations, maging private po yan or public. Kasi po pag kami ay nagsasalita at may nakakarinig na tao, hinihikayat po namin na dalhin niyo po ito sa inyong mga bahay, no, at sabihin niyo po sa inyong mga kapatid, magulang, lolo at lola. Dahil isa pong taong na-educate ng privacy, nagkakascade po yan. Kumbaga may domino effect, no. At talagang importante po na tayo po mas maging maingat at maging maalam po tayo. Manood po tayo ng mga news patungkol po sa mga nangyayari para po mas ma-educate tayo. Okay, sir, sa emergence po ng artificial intelligence at iba pang mga bagong technologies, paano po nag-a-adapt ang NPC sa mga bagong hamon pagdating sa data privacy at maging sa cybersecurity? Sir Audrey, of course, syempre hindi lamang ito responsibilidad ng NPC, no? Kaya nga po, at alam to ni Yusek Aboy, nakikipag-partner kami sa CICC, sa DICT at sa ibang government agencies at maging sa ating mga international counterparts na authorities ng data privacy at cybersecurity sa iba't ibang bansa para malaman po natin yung mga best practices at yung mga challenges na kinakaharap ng mga authorities na to o jurisdiction. Kasi malamang sa
sa malamang po ay halos parehas lang po yung mga kakaharapin nating problema o challenges patungkol sa AI. Kaya po talagang yung ating international cooperation ay mas pinaiigting po natin at maging ang ating local cooperation amongst government agencies. Patuloy po yung mga diskusyon ng iba't ibang ahensya patungkol sa AI, ano ba yung nararapat na maging aksyon ng gobyerno sa AI at sa mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng AI. Kasi meron yung AI mismo, yung mga ginagamit ngayon, no? Pero meron din pong gumagamit na technology ng AI itself. At of course, no, patuloy naman po yung aming pakikipag-coordinate sa government agency sa ating bansa para po mas maayos po yung polisiya natin at ma-determine po natin and identify kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin. So mahalaga na malaman ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga itong data privacy. So attorney, mensahe niyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa kahalagahan na mas maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino sa kanilang personal data. Thank you, Asek Weng. No? Paulit-ulit po nating sinasabi, dapat tayo po ay mag-educate ng ating sarili. Punta po tayo sa aming social media at sa aming website at maging sa website ng DICT at ng CICC at maniwala lang po tayo sa totoo. No? Meron pong advertisement kanina dito sa inyong channel na nagsasabing huwag pong magbigay ng personal na datos kapag hindi po kilala. Tama po yun. No? Let's think before we click po at pag-isipan po natin yung mga pagbibigyan natin ng datos at yung mga paniniwalaan natin. Lalo na po very advanced na po yung mga cyber criminals. At panghuli na lamang po, I hope po ay kayo po ay makapanood sa aming YouTube at Facebook sa May 28 po nung aming data privacy conference po kung saan mas pag-uusapan po yung mga yung challenges sa AI at kung paano po natin to nire-resolba at ano po yung plano ng bansa patungkol sa AI sa mga darating na taon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras sa ating kaibigang napakalamang ng paligo sa atin pagdating sa pagandahan ng lalaki na si Atty. Jose Bellarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you. Salamat.